Sa haba na ho na akin nilalakbay dito, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. Yun ho. Imagine nyo ha, all throughout. Walang bakal, pero ito meron. Grabe. Nakita nyo ba yun, yung tabing ano, kung gaano kanipis? Sa lahat pa nang nakita ko, itong pinakamanipis. Mr. President, tignan nyo naman ho. At ito po ay pumasa sa Quality Assurance Unit ng Department of Public Works and Highways. Pumasa sa mga inspeksyon. Sinertify ito 1 billion per 1 kilometer. Sipakin mo. Pakasuhan mo, ganun. Parang ginawa ni Tatay Digong. Hindi niya pinapwesto lahat ng mga durobo. Bawal magnakaw sa panahon ni Tatay Digong. Bawal ang korupsyon. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga nilalabas na video. Ito na ho ang mga gusto nyo marinig ng mga balita. Anak ng tipaklong, na kontrata. Hindi natin alam kung sino ang kontratista mga kasama. Kung ito bang mga kongresista o itong mga DPWH. Meron hong mapapakita sa video, walang bakal, na kayo ng mga bugi, oh. Ano ginawa niyo sa pondo ng bayan? Ito, dapat may managot dito, eh. Ito dapat panagutin. Gawa kayo. Nangyari na ito sa Pampanga. Nangyari na naman ito sa Mindoro. Ayun na naman. Umulit na naman. Ibang klase ho ang pagnanakaw na nangyayari ngayon. Kaya pala tinatago ng DPWH ayaw papasukin si Governor. Pag-inspeksyon ni Governor dito sa mga flood control, isang pirasong baka lang ang makikita. Nakakapiste kayo. Ang kakapal ng pes nyo. Tapos yan ang pinapakain nyo sa pamilya. Mga nakakagigil na kayo. Ha? Kung sino kayo mga durobo ng bayan. Kasabot nyo yung mga kongresista na yan. Kongresista na kontratista. Mamaya abangan nyo sa dulo ng ating video. Pero syempre, ito, tunay na dahilan ng pag-resign ni Chief Santiago, NBI, Director Santiago. Sino ang nasa... Parang nabalita na natin ito, Oo. Parang nabigyan na natin ito ng reaction. Pero ito, hindi ata mangingibabaw ang pangalan ng nangingitim bagkos isang babae ang new ombudsman. BP Sara, naku, delikado ata si BP Sara dito. Mukhang kaalyado rin ni Bungit-ngit ito, Baka sangkatutak na kaso ang ihain kay BP Sara. At liwanagin natin wala ho tayong, sabi ng iba, yung mga nagko-comment sa atin, meron daw update kay Tatay Digong, wala ho akong nakikitang update. Kung di nakita ko lang yung nagbabangayan doon. Ayun ang pangit mga kasama. Merong celebration, nagbabangayan. Anong mangyayari? Anong implikasyon nito sa mga DDS supporter? Nandiyan kayo sa dahig at mag-aaway-aaway ko sa... Alam mo, pinagpiestahan sila ng mga bulager. Oo, pinagpiestahan sila dahil lang sa adobong humba. Anak ng tipaklong naman, Please naman, huwag kayong ganyan. Baka sa humba lang na... Kaya nababati ko siya, kaya binibira siya ni Atty. Topacio, Hindi na natin palalakihin to, Gusto ko lang, sana bigyan tayo ng magandang update dahil magsa-September na. Wala tayong napapakinggan ng magandang balita. Hindi kaya dahil dito sa mga nagbida-bidahan ng mga nakaraan, kaya si Atty. Kaufman medyo lumamig. Wag naman sana. Dahil pag nangyari yan, ewan ko lang. Pasok natin to. Mukhang dito masasaktan si Boying Remulla. Dahil tila ang susunod na magiging ombudsman ay isang babae. Walang iba
kundi si Attorney Ana Liza Logan. Nasa wait lang, listahan ng aplikante si Logan. Wait lang. Oo, kanino bang ano to? Personal background full Attorney Ana Liza G. Logan. Hindi ba to kamag-anak ni Beth Logan? Hindi. Kidding aside, she's currently serving as Deputy Secretary of Legal Affairs of the Philippines of the President. Naku po. Ulitin natin, She is currently serving as Deputy Executive Secretary for Legal Affairs of the Office of the President. Paktay na diha. Ito na, nagkalintik-lintik na. She is the one of director of the Board of the Philippine Railways. Wag naman sana mangyari. At sana hindi ito final, mga kasama. Alam nyo naman, siguro kung halimbawa ito ay nagtatrabaho sa Office of the President, maganda sana kung mapapakinggan natin She is currently serving as a Deputy Executive Secretary for Legal Affairs of the Office of the Vice President. Maganda pakinggan. Oo, alam na natin na papanig ito kay Bibi Sara. Pero wag naman. Sana hindi ito final Oo, sana joke-joke lang ito. Tuloy. Malapit na kaibigan ni Liza Marcos at Bibi. Sinabi na. Siya lang naman ang kasalukuyang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng Office of the President. Ang mga kutob at haka-haka na si Ana Liza Logan ng susunod na ombudsman ay binahagi ng isang commentator at writer na si Bobby Tiglao. Note that the ombudsman... Yari si Bibi Sara dito, mga kasama. Kung magkataon, ito nga ay inappoint o napagplanuhan o talagang siya ay iluluklok, tatadda din ang yari si Bibi Sara dito. Tatadda din ang kaso. Wag naman sana. Sana habagin na ang kalooban ng mga mabubuting tao na ito ay wag na maging ombudsman. Kasi mangyayari diyan, hindi fair ang laban. Hindi fair ang laban. Talagang may, alam niyo yung target at plano, andito na naman sila sa stage na ito Kaya sabi nga natin, hindi pa tapos ang laban ni Bibi Sara. Mabigat-bigat pa. Lalo na ito yung napipintong ombudsman. At bali-balita na sila ang naka-line up. Madali lang gawin yan kung sino ang nakaupo. Pwede nilang gawin yan. Pero sana, pagbotohan ng maayos ng taga JAB ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Correct nyo na lang po ako. Yung mga taga judiciary, yun na yun, Kuya Goods. Next one, an ombudswoman will have a 7-year term. Safe na the Marcoses and Romualdez's from any criminal cases in a Sara administration. Mautak rin sila, no? The next ombudsman? Sa bagay. Oo, kaya siguro yun ang planado nila dahil pagbalik ni Bibi Sara sa 2028, pag-upo, pahalungkot lahat ng baho, may pansalag nga naman. Meron silang in-appoint na masasabi nilang kakampi nila. 7 years terms of service. Akalain nyo, matatapos na yung serbisyo nito, yung term ni Bungit-ngit, meron pa silang 4 na taon na parang shield nila, kumbaga sa ano ba tawag doon? Immunity, parang ganun din. Naka-immunity sila. Mantakin nyo, pambihira ang mga nilalang. Magaling. Would anyone like to bet against me that the next ombudsman would be Liza Logan, currently Deputy Executive Secretary for Legal Affairs and the first recruit of First Lady Liza Marcos to her most law firm, TECA, reported as a director of the Board of Philippine National Railways. Such double positions and double compensation prohibited. Agoy, yun lang. Here's some background of the next ombudsman, Ombudswoman.
uulanin ng kaso si VP Sara nito. Ayun na. What Martin failed to do, Liza will. Oh. To her credit na Kung hindi magawa ni Balulong, itong si Kokak, kayang gawin yan. Kung totoo man na itong babae na ito, na si Ombudsman, o hindi pa Ombudsman, o si Lisa, o Logan, ay maluluklok nga. Actually, tapos na kasi yung term ni Ombudsman Martires noong July 27 pa. So, dapat meron na hong nakaupo. Ano kaya ang balak? Ano ang binabalak ng mga ito? Bakit pa hindi pa sila nagluluklok ng Ombudsman? May pinaplansya pa ba? Nako, eto na. Hay, nako, ang hirap mag-isip, no, kung ano talaga yung target at plano ng mga ito. Pero sabi nga ng iba at nakararami, ang masama hindi umaabante. Oo, masama siguro yung nakaupo at sabi ni Aling Ledesma, totoo nga naman daw, hindi sila aabante. Diba? Mapunta tayo. Ito lang pakiusap natin, wag maging final pa ito. Pag-isipan mabuti ng mga kung sino man yung magbobotohan. Kasi parang ata to, interview pa, panel interview, kung ano-ano pa. At wag na yung nangingitim. Please lang din, no? Oo. Kung walang din sila, doon na sa yung matino, yung walang kinikilingan, yung diretso lang ang tingin, kumbaga sa timbangan ng, di ba merong, ano ba tawag doon? Rebulto ng hustisya, yung timbangan na may sword. Dapat ganun. Oo, nakapiring ang mata. Walang kinikilingan, walang pinuproteksyohan. Ano daw? Kuya Gus, bulol ka ba? Walang kinikilingan, walang pinuprotektahan. Oo, nagre-reaction lamang. Flood control, eto na naman. Iimbestigahan na yan ni Senator Marcoleta. Wait lang kayo, may there's more pa yan. Abang-abang tayo sa Martes. Umaga pa lang ng Martes, bababad na kagad tayo. Pero hindi natin alam kung anong oras magkakaroon ng interpolation yan kung anong oras magkakaroon ng hearing. Di ba? Interpolation ba tawag doon? Hindi pala. Investigasyon na pala yun. Sino-sino ang ipapatawag? Ipatawag nyo yung nababalita ngayon. Ipatawag nyo si Governor ng Mindoro kasi siya nakita niya yung mga flood control doon, yung mga dike doon na walang bakal. Siniwalat niya kahapon lang mamaya sa dulo ng ating video ipapakita ko sa inyo. At babalasahin sigurado kung may papatawag nyo itong siko. Di ba nai-issue din yan? At pinagtatakpan pa di umano nito ni... Bakit ba ayon yung ipa-imbestiga sa mga senador itong mga kontratistang kongresista? Bakit? Ano ba ang tinatago nyo? May madadamay ba? May malaking tao ba? O malaki talaga ang tao? Malaki ang tiyan at busog na busog sa salapi? 15 kontratista. 15 kontratista na dadawit ang pangalan. Sino-sino ang mga nasa likod nun? Meron sa Pasig yung Tiscayno ba yun? Meron sa Bicol. Ano pangalan nun? Ang dami nila dyan. Yung isa pang Rider Club. Rider Club. Diba? Ano rin, nag-issue rin yun na kontratista ata yung pamilya nun Baka kasama din sa listahan. Tuloy na natin to para magkaalaman na. At masimula na yan sa Martes. Bukas Lunes na. 18 na ng Agosto. Sisimula na sa Martes ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control projects ng gobyerno. Sa programang Saganang Mamamayan, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kailangang lumitaw kung sino ang responsableng ng pamahalaan ang nagwaldas sa pondo ng sa proyekto. Tatandaan na ang malawakang pagbaha dulot ng sunod-sunod na bagyo at habagat ang nagmulat sa mata ng Senado para magkaroon ng inquiry sa 2025 budget ng DPWH upang malaman kung anong nangyari sa multi-bilyong pondo para sa flood control projects.
Ngayon, baka akala nila, interesado ako sa kontraktor. Interesado ako sa kontraktor. Pero, makipag-cooperate kayo, makipagtulungan kayo. Sabihin ninyo kung magkano binibigay nyo sa mga taong gobyerno para hindi kayo ang madidikdik. Yun! Samantala, Nagbabala na ho si Senador Marcoleta. Ito mga kontratista, aminin nyo kung magkano yung, ano ba tawag doon? Lagay ba tawag doon? O pampasigla? Pampabilis magpirma? Oo, aminin nyo para hindi kayo ang bakbakan ni Senador Marcoleta. At ang bakbakan dito, yung mga kongresista na. Kasi kailangan may umamin dito at kailangan may managot dito. Kung pwede nga lang makasuhan ng ombudsman at paimbestigahan sa COA, gawin na ni Senador Marcoleta. Kasi merong video rito, talagang makikita nyo kung ano nangyari. Matapang na gobernador nagsalita, na taga Mindoro. Mantakin nyo Ang usapin dito, 1 billion per 1 kilometer. Tama ba? Mamaya-maya. Tapos, nalaman niya na ito palang tinatambak na simento dito sa dike na to, walang bakal. Hay, nako, yung current lang yan, pag yan nalusaw, las-las lahat yan. Galingan nyo naman sa pagnanakaw, yung hindi naman kayo nabubuking, yung mga kontratista dyan. At lumalabas pa nga dyan mga kasama, itong DPWH, binuking na ni Governor. Baka sila daw ang may project dyan. Nakakalintik talaga ito mga dorobo. Ang sasarap nung pagkain nyo, ang sasarap, ang lalaki ng bahay nyo. Sa kaba ng bayan pala, kinukuha. Nakakagigil na kayo. Kaya Senador Marcoleta, pakiusap lang namin at sambayan ng Pilipino sa Martes, galingan mo pag-iimbestiga, paaminin mo, pakantahin mo, kung pwede lang pasayawin mo dyan. Pag gumanta, sigurado hindi sintonado. Ikakanta lahat kung sino yung koneksyon nila. nanawagan si Marcoleta sa taong bayan na iparating sa kaniyang tanggapan ang mga maanomalyang flood control projects upang mapanagot ang dapat na managot. Yan! Siyempre, pag nakita natin at nasuri natin ang mga dokumento at malinaw naman. At lalo na ngayon, sinusubaybayan ng tao yan. Pag hindi gumalaw yung concerned prosecution agency, mananagot po kayo. Yan, sigurado mananagot kayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pakinggan nyo mabuti mga kasama ito, para lang malaman nyo itong nangyayari at ginawa ng DPWH, kung sino man ang kontratista rito, kung sino man ang nasa likod nito, nakakabuwisit ho ang balitang ito. Panoorin nyo. Sa haba na ho na akin nilalakbay dito, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. Sa inyo, walang bakal? Imagine nyo Grabe, no? Walang bakal, pero ito meron. Salamat po ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH, maraming salamat po. At least, may isang bakal sa buong stretch na ito. Grabe, no? Grabe. Talagang pagnanakaw talaga ang tanging yan, mga gusto niyan, mga yan. Ito pa, para maniwala kayo. Ako'y lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. Imagine nyo, all throughout. pa. Pinakamaliit. Walang bakal, pero ito meron. Salamat po ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH, maraming salamat po. At least, may isang bakal sa buong stretch na ito. Pero ang tanong, ito bang isang bakal na ito ay sapat? Kayo na ho ang sumagot. Grabe, nakapangilabot to. Grabe. Nakita nyo ba yun, yung tabing yun, kung gaano kanipis? Sa lahat pa nang nakita ko, itong pinakamanipis. Grabe, Ito,
Siguro naman nga, pwede na itong maibentang panutsa sa Batangas. Mr. President, tignan nyo naman ho. At ito po ay pumasa sa Quality Assurance Unit ng Department of Public Works and Highways. Pumasa sa mga inspeksyon. Sinertify ito 1 billion per 1 kilometer. What? So ito yung... Grabe! Pangklase mga kasama. 1 billion per 1 kilometer. 1 billion, hindi 1 million ha. 1 kilometro, lagas ang pondo ng bayan. 1 kilometro pa lang yun. E paano kung halimbawa 10 kilometer, di 10 billion? Grabe, masyado silang sugapa. Kaya pala yung mga direktor ng mga DPWH, yung mga district engineer, sobrang yayaman ano. At yung mga congressman at mga dorobo, talagang yumayaman din. Dahil ganito pala ang sistema. Ay, kailan pa kaya ito? At kailan kaya mababago? Magpakitang sigla ka naman. Magpakitang gilas ka naman ngayon na boss, amo, manager, bungit-ngit. Pakita mo yung iyong kagalingan. Kung pwede lang, tuloy mo yung investigasyon. Para yung mga kaalyado na kontratista, mabulgar ang pangalan at hindi na pamarisan. Semento ng dike. So, sobrang nipis. Wala na. Sobrang nipis. Parang nilahidan laang. Alam niyo yan kung anong mangyayari dyan pag yung current dyan tuloy-tuloy at marumaragasa talaga. Yan, saglit lang huyang malusaw. Yung espalto semento nga sa kalsada 5 araw na tuloy-tuloy ang ulan. Kita nyo, butas. Yan pa kaya? At wala pang bakal? Sipin nyo. Tapos gagastos na naman ng gobyerno. Ganyan na naman ulit. Ganyan na naman ulit. Ay, sana mabago naman, no? Ibang klase talaga. Pag gagawa ng pera, gabilis. Ikabilis talaga. Oo, wala silang tigil. Kaya ngayon, eto. Maganda, walang patutunguhan ayon kay Atty. Topacio kung ang mga congressman lang din ang mag-iimbestiga dito sa flood control. Wala talagang, kasi kampi-kampihan lang yan Iangat nyo sa Senado. Iangat nyo. Kaya nga, yun ang panukala. Sisimula ni Senador Marcoleta itong investigasyon. Alamin natin dito. Gusto nyo yung mga congressman na mag-imbestiga mismo? Gusto mo si Terry Don na mag-imbestiga? Pata ng speaker? Sila nga ang pinagbibintangan Volunteer si Mayor Magalong na maging pinuno nitong fact-finding board. Ba't ayaw mong i-appoint? Natatakot ka na kung anong pangalan ang lumabas yan. Gusto nyo yung mga congressman na mag-imbestiga mismo? Mr. President, kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, i-appoint mo. I dare you. I-appoint Mayor Magalong as head of the Board of Inquiry. Tama. Speaking of gutom, eto siguro, nasabihin na naman ni Auntie Claire, ito'y sinurvey ng 11:45 a.m. bago magtanghalian, kaya sinasabing gutom sila. Siguro 6:45 ng gabi, ay hindi pa naghahapunan. Kasi tumaas ang nagsasabi na mga Pilipino na sila ay nagugutom. Self-rated food poverty. Ito ay mga insidente ng isang sambahayan ay nagsasabing nahihirapan kaming makakain ng 3 beses isang araw. Nagugutom kami. Mula sa 35% lamang ang nagsasabi ng mga Pilipino na sila ay gutom. Naging 43%. Malapit-lapit na sa kalahati. Ano nangyari sa Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Kasi naman, ang inaatubag sa halip na poverty alleviation ay minumura ang Korte Suprema. Pagkatapos, magdinimanda mo, nagagalit. Kung ikaw ba naman ay ang tinutuunan mo ng pansin ay yung mabawasan ng paghihirap, kesa kinukutya mo, inuupasala mo ang Korte Suprema, baka may silbi ka pa. Eto ba? Sabi nitong Okta Research, ang matinding pagtaas sa food poverty o sa gutom ay nagpapahiwatig lamang
na ang mas maraming mga sambahayan ngayon ang naghihirap, naghihikos na makabili ng pagkain. Dahil kung ikaw ay nahihirapang bumili ng pagkain, may problema tayo sa inflation. Tama, Kasi tama, siyempre, tama. ikaw, pag konti lamang ang pera mo, ano bang uunahin mo? Di ba? Pagkain eh. Sa tiyan. Di ba? Sa tiyan. Kung yung iyong sinasahod na nung mga nasa poverty level ay hindi na sapat para kumain ng 3 beses, isang araw, ay malaki na problema mo. Yan ang sinasabi ko. Pagkatapos, anong ginagawa ng gobyerno? Nangungurakot na maraming tao, sinabi na naman. Pagkatapos, para magkaroon ng karagdagang kita ang gobyerno, mag-o-online gambling. Kasi kailangan daw nila yung buwis nung online gambling. Sus, Mario Josep. Di ba ang sinasabi ko, kung kayo ay itigilan nyo na yung pangungurakot ninyo, hindi nyo na kailangan yung buwis ng online gambling, 50 billion lang daw. Hindi ko dinadaw yung 50 billion, malaki yun. Pero ano yung 50 billion na yun sa daan-daang bilyong nakukurakot sa flood control projects? Nakatapos, malasado pa yung response ng Pangulo. Nagpapapogi, di ba? Nag-speech siya. Di ba? Sabi niya, mahiya naman kayo. Di ba? Sabi niya, gaganon-ganon siya. Ganon. Di ba? Gaganon-ganon. Di ba? Bago, mag-iimbestiga daw siya. Nahihiya naman siyang pangalanan. Di ba sasabihin, nag-iimbestiga ka ba? Ito yung mga kumpanya. Yan yung nag-speech siya. Magpa-imbestigahan daw. Pa-imbestigahan. Wala namang pinangalanan. 'Di ba? Ayun ang nakakaawa. Yung ganun tao. Naglalakas-lakasan ng loob pero wala naman palang ibabat-bat, sabi ni Aling Ledesma. Kung talagang gusto mo at will mo talaga, yung political will mo ay nasa puso mo, lahat yan sasagasaan mo. Wala kang sisinuhin. Ikaw ang pinakamataas na posisyon na nakapwesto ngayon dito sa Pilipinas. Dapat yan, binabalasa mo. Hindi naman sila ang tawag doon, naapektuhan pag bumaha. 'Di ba? Ang apektado yung mga nababaha. Sila, sarap buhay sila. Meron pa nga silang jet ski, barko, kung ano pa, aeroplano meron. Pero dapat man lang, yung libu-libong apektado ang tinutulungan mo. Itong mga kontratista na kongresista, balasahin mo, pangalanan mo, at kung pwede, tanggalin mo, ganun. Simplihan lang natin. Ikaw ang namumuno at alam mo, natumbok mo at merong report na ayun nga ay gumagawa ng anomalya, sipakin mo. Pakasuhan mo, ganun. Parang ginawa ni Tatay Digong. Hindi niya pinapesto lahat ng mga durobo. Bawal magnakaw sa panahon ni Tatay Digong. Bawal ang korupsyon. Kaya maraming nagalit sa kanya. Natatandaan niyo yung cheque. Yung malaking halaga. Iaabot. Nakita ni Tatay Digong, wag yan sa panahon ko. Wag yan sa termino ko. Sa iba na lang. Kita nyo? Ganun kagaling si Tatay Digong. Kumpanya lang. Ito yung mga kumpanya. Di ba? Sinabi natin yung 15 kumpanyang pinakamaraming flood control projects. Pero ba't ayaw niyang manggaling sa bibig niya? Kung sino-sino yon. Sasabihin pa niya, di ba, doon sa press release, sa press con niya. Wala bang investigative journalist dito? Oo nga. Trabaho ba? Trabaho talaga ng journalist yan. Pero trabaho lalo ng executive yan na magpatupad ng batas. Executive ka. Chief Executive. Dali. Nasa iyo. Trabaho din pa yun na attorney? Trabaho din ba ng journalist? Mag-imbestiga? Di ba, pwede naman magtanong lang. Pero yung mag-imbestiga, ipapasa sa mga journalismo, tatagdagan mo pa ng trabaho yung mga ito talaga si bungit-ngit talaga. Pati mga journalist na dadamay. Diba? Jay, may NBI ka, may PNP ka. Ang dami mong investigative agencies na kontrolado mo through either the DOJ or the DILG. Pwede ka pang magtala o mag-create, maglikha ng isang fact-finding board. Nagbo-volunteer
si Mayor Magalong na maging pinuno nitong fact-finding board, ba't ayaw mong i-appoint? Natatakot tama. ka na kung anong pangalan na lumabas dyan. O, Lang. bago ipauubaya ninyo sa House yung pag-imbestiga, sila nga ang pinagbibintangan Parang sinabi mo, pag merong may isang grupo, Imbestigahan niyo sarili niyo. sindikato, meron daw sindikato rito. Sila yung mga miyembro ng sindikato. Bahala na kayo. Kayo nga mag-imbestiga. Ay, May problema tayo dyan. Oo. hindi masusolusyonan yan kapag Hindi kayo masusolusyonan rin. yan. Malakas ang tama nung mga nag-a-advise kay Presidente niyan. May tama ka. May tama. Oo. Tama rin. Ano bang nahit-hit o nasinghot ng mga nag-a-advise kay Pangulo niyan? Yan. Kung ikaw ay tunay na leader, pangalanan mo. Di ba? Tama. Correct. Di ba noon? Para matapos na. May mga hindi nagbabayad gusto na rin niyang hiyain. Hiyain mo ng lubos-lubusan. Di ba si Pangulong Duterte noon, yang si Lucio Tan, hindi nagbabayad. Pag hindi ka nagbayad, hindi na makakalipad yung aeroplano mo, di ba? Bayad agad. Bayad. Nasa iyo lahat ng instrumento, lahat ng kasangkapan para malaman. Kaya nga sabi ko nga sa inyo siya yung pinakamataas na leader dito sa Pilipinas. Kayang-kaya niyang gawin. Isang sabi lang niya, gawin mo to. Wala namang makakapalag Kaso nga lang, ang problema, ayun nga. Di ba? Halos lahat ng mga binabanggit ni Atty. Topacio, lahat totoo. Bakit? Tinatago. Bakit ba kailangan itago? Bakit ayaw pangalanan? Bakit hindi mismo sa bibig niya manggaling kung sino-sino itong mga... May madadamay ba? Baka madamay si Sanpit. Yan mga kasama ko, umabot ka sa video natin ito Hanggang sa muli Pakilike and share Bye-bye!